ang pinag-uusapan in relation to, sabi niya ganyan, from letter A, sabi niya ganyan, to blah, 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 with the corresponding 795 billion pesos be replaced with, sabi niya, pagkatapos merong Blank. ano i-replace mo ngayong amount doon? So from let's say 800 billion to kanyang ganon, Opo. blank. Ngayon, ang magiging problema natin ngayon, kung na-ratify yun, ibig sabihin, yun ang magiging basis ng GAA. Bago siya maging isang tunay na enrolled bill, kailangan lagyan yun. Ngayon, sino naglagay? Yun ang tanong. Yung naglagay na yun, meron ba siyang authority? Kasi, Kuya Benny, ang gusto kong emphasize sa ating mga mamamayan, hindi typographical yung isang mahabang ganun na, amount ang pinag-uusapan will be replaced. Kasi nakalagay, halimbawa, 1,942,000,000 to be replaced by blank. O ano namang... kahit sino maglalagay ng amount doon. Opo. Palagay mong merong nag-utos sa kanya. Nari, yung technical staff. Ito, ang ilalagay mo dito, ito, napag-usapan na namin sa ganito, ganyan. Ito yung ilalagay mo dyan. Meron na instruction. Ngayon, hindi alam ng plenaryo yun. So, walang kaalaman yung buong plenary. Lahat ng pagbabago, plenary action. Dapat. Sino ngayon ang nag-fill up nun? Latest ko nga, yung sinampang kaso kay BP Inday na ano yun, yung alarming scandal ba yun? Mukhang sabi ng piskalya, binabasura, wala niya matibay, walang probable cause. Pero kung magsasasalita yung mga kasama ko doon. Ay, talaga naman, opo. Hindi pwedeng hindi siya sumagot dito sapagkat ang pinag-uusapan natin ay pera ng bayan. Walang sino man ang makaiiwas sa pananagutan na kinakailangan nating litisin sa liwanag ng pagkakagasta. Sa aming nakikita rito. Ang tibay niya ng ebidensya. Diba? Ang tibay ng ebidensya rito. Sa kaisipan ng ating mamamayan, guilty na lahat yung mga tao. May mantakin nyo niya, nag-withdraw ng pera, 37 million, ilang beses, kitang-kita niya. Hirap na hirap nga roon niya, bitbitin yung mga duffel bag na pera. Hindi ba nagtalo pa nga kami? Ano ba pinagtatalon natin dito? Yung pagbitbit ng pera o yung pagkaka-withdraw ng pera? Kasi alam natin, kapag apat tayo, masaya kami kung kasi tayo ang Warta Committee. Kaya lang, baka mapagkamalan tayong quadcom dito. Dahil apat tayo. Kaya nga po kung ano tayo, Warta Committee, hindi po quadcom. Hindi naging maganda kasi yung connotation ng quadcom ngayon. Di ba? Kaya nga po, nagkaroon na ng kinta, Kong. Tapos meron pang TRICOM, di ba? Yung kinta, ang layunin po ay murang pagkain at yung TRICOM naman, mukhang babantayan natin yung mga nagkalat na fake news. Pero kung mag-comment muna po kayo, ano ba ang saloobin nyo doon sa ating magiging Vox Populi ngayon na ang sabi po mismo ng COMELEC, sundin nyo po ang utos ng Korte Suprema. May pasa na pala kung ang Korte Suprema. Natagal na yan. Ukol dito sa mga political survey po. Kung ako sana ang masusunod. Kung pwede lang mangyari yon, sana magkaroon tayo ng batas na kung ang pag-uusapan ay political survey. Mas makakabuti sa ating lahat na wag na lang. Totally, wala na. Yung mga product survey siguro, mga survey na kung saan ay may evaluate natin yung pagsiservisyo ng ating pamahalaan at saka kung ano-ano pang problema ang kinakaharap sang-ayon sa pananaw at salamin ng ating mamamayan, pwede yung mga ganun Pero pagka yung survey ay nalilinya doon sa mga taong gustong magpaboto, sapagkat nandyan naman sa likod nila yung mga taong tumitingin kung sino yung dapat na tulungan sa magitan ng pondo alam mo naman ang ponduhan ngayon iba na sapagkat ganyan na yung uri ng politika sa ating bansa So kung ang ating pagsasurvey ngayon, ang mga political survey na uwi na sa multi-billion industry, ay talagang prone na ito sa abuse. Maaring kagaya ng sinasabi ni Kuya Benny kanina, nakikinig ako, baka maalin lang, baka mailigaw ang ating mamamayan. Ganun na nga po talaga nangyayari, Kong. Maraming tao ngayon sa atin na nagiging batayan, ito ang lumilitaw sa survey, Kong. Kahit nasabihin pa ng Korte Suprema na, kailangan
Yung mga isinasaad namang, sinabi naman namin ng mga tuntunin, pero madali ring anuhin yun eh. Madali ring i-circumvent yung mga yun eh. Mabilis eh. Kinakailangan na lang tanggalin natin yung pagka-political survey. Totally wala na. Kasi ako sana, ayoko na mag-comment dyan sapagkat tumatakbo tayo. Pero maya-maya sana, kung may panahon tayo, Opo. gusto kong ipasinag yung mga, kung paano ako tinatanggap ng mga tao sa mga lugar na aking pinupuntahan. Okay, opo. Sana kung yung mga katunggali natin makapagpapakita ng ganito, hindi ako magtataka, baka number 1 nga sila o number 2. Pero wala naman silang pinakikitang gano'n sa pinupuntahan nila na nagsisigawan ng mga tao. Halimbawa, maya-maya, sana maipakita natin. Di ba? Inayos ko na po si Direk Kong. Talagang minasahe ko. Naayos mo na ba? Opo, inayos ko na po. Kamakailan, nag-birthday yan eh. Di ba? Opo. At ipapalabas natin. Para saka makita din nila Kong na ang epekto ngayon sa lokal, kayo po ang hinahanap ng tao Kong. Mukhang gusto nilang kayo ay makilala at makadaupang palad ng personal, Kong. Siguro, Kuya Benny, Jen, Nelson, kung makikita nyo lang yung text na dumarating sa akin araw-araw, kung ilang sulat ang tinatanggap ko, sa kagustuhan nila na makapagsalita ako sa harapan nila, Opo. makapagsabi ako ng mensahe. Ano bang gagawin ko kung sakasakaling ako'y maiboto? Sino ba si Dante Marcoleta? Di ba? Sa dami. Walagay ko, kahit na siguro paghati-hatiin mo yung aking katawan, hindi ko kayang puntahan lahat. Ngayon, kung ito ay indication ng mga taong gustong makilala ako, Opo. pag nag-survey naman kayo, number 52 naman ako, ba't ako pinipilit na kausapin? Ba't ako pinipilit na imbitahin? So, yung indication, iba eh. Ayaw kayo isama sa survey Kong eh. Nakita mo ba yung pinag-uusapan? Wala rito si Kuya Benny noon eh. Nagsisikip ang dibdib ni Nelson, Kuya Benny. Kung bakit pagkatapos maganap yung isang malaking rally, ito kamakailan lang, Opo, January 13. nakinatampukan ng halos 2 milyon dito sa Metro Manila at kung isasama mo pa yung 12 Sites. magkakaibang lugar, Opo. tinatayang hindi bababa sa 3 milyon lahat. Akalain mo yung isa sa nagsalita doon, ni Anino hindi binanggit ng 2 dyaryong malalapad. Saan ka naman nakakita? ang kanilang patakaran pa, yung isa ay truth shall prevail. Yung isa naman, Fearless News. balanced news. Balance News. Fearless views. Pero kapag inalis mo yung isang katauhan doon na nagkaroon naman ng isang aktibong participation doon sa pagkilos na yon, palagay ko hindi truth ang nagpiprevail, Kuya Benny. Kasi magkukulang, Makikita mo yung impormasyon tsaka ng talagang detalye. lantarang ginagawa. Para sa ganun, maging number 52 ako. Masyado nang malalim ang nangyayari ngayon sa ating... shall I consider this as a media industry also? Na ginagawang tulay ng bawat yung tinatawag nating pang-aabuso sa ating mamamayan. Tignan nyo na lang. Ang gagawin, magpapakain, mamimigay ng ayuda sa isang lugar. Matapos yun, magpapagawa ng survey doon. Di natural, number 1 ka doon. Di ba? Kabibigay mo lang kahapon eh. Di ba? Sabay kinabukasan, survey. Yung sinabi mo na yan, napag-usapan na rin namin nila Nelson at ni Jen. Ikaw ang meron kang istasyon ng radyo malawak. Opo. Huwag na natin banggitin, Ikaw bang nagpo-promote ng kanilang kandidatura sapagkat nagbabayad sila ng advertisement sa'yo? Talagang malaki ang pera. Kasi yun naman ang hanap buhay ng Negosyo po yun. Negosyo. Talaga yun. Okay lang yun. Pinapayagan naman ang batas na yun. Mabuti nga, maraming politiko lumalapit sa'yo. Siguro magaling ka nga mag-promote. Opo. Ano ba ang masama doon? Wala. Pero Kuya Benny, kung halimbawa ikaw may-ari ng istasyon na yun, ng radyo, pagkatapos mo silang ma-promote, ikaw pa rin ang magsasurvey. Mali yun. Tama ba yun? Yan. Yan lang aking masasabi rin. Kaya nakikita natin na talagang merong conflict of interest. Hindi lang conflict of interest yun. Unethical yun. Bakit? Ikaw nagpo-promote
Alam nga namang ihuli mo yung pinopromote mo, di wala kang kakwenta-kwentang nagpo-promote. Tama ba? Oo nga Tapos sisisihin ka ng pinopromote mo. Mabuti pa ikang di na ako nagbayad sa'yo. Nagkagasta-gasta ako, pagkatapos mag-survey ka, huli pa rin pala ako. Eh, hindi mo ako pinopromote. Para hindi ka ngayon masisi, Kuya Benny, ilalagay mo sa number 1. Tama ba yun? Yun ang logical. Ayun. Which is, panlilin lang yan sa ating mga Yun. kababayan. Mabuti na lang, ikaw ang nagsabi niya. Bayaan nyo, Kong, pagka pumasok na yung grupo ni Kuya Benny ng mga Pilipino-Chinese at sinabi niya kami mga ngampanya na rin para kay Kong Dante Marcoleta, sa tingin ko hindi na kayo matatanggihan ng ano. Nasabi mo yung Filipino-Chinese kaninang bago napunta kayo magtanghali. na ba? Oo. Nandun ako, mamaya pasisinag natin. Ayun, Nakita mo yan? Oho. Oh, Ay, yan yan pala naman. yung, yan di pala yung damit nyo. Hindi, yan sa dyan sa, ano naman yan, sa Cagayan de Oro, kahapon. Malayo ito, Region 10. Oh. Oh, tingnan mo yung mga tao. Kaya pala si Richard de la Cruz, yung aming correspondent doon, Kong, nung nakamayan kayo, nag-collapse eh. Oh, ayan, oh. Lahat yan. Ito naman po, saan ito? Binondo? Ba't Hindi, parang Binondoy, Ongpin. Aung Pinyo isa. Oo, pinagsunod-sunod ni Direk. Masadong abrupt yung pagkakaputol. Oh, parang si Direk, hindi pa yata kumain eh. Ayan, oh. Ito, Cagayan de Oro na po ito. Cagayan de Oro yan. Okay. O, sana ipakita yung iba pa na... Oho. Ayan, yan ang parte ng ng Ongpin kanina, nandyan ako. Opo. At pumunta ako sa... O, Masada. nasaan yung iba? Ulit-ulit lang Sige. Oho. Mamaya ko pagsunod-sunurin pa natin yan para nang sa ganun mapanood ng ating mga kababayan. Ano po? Pero anyway, kung dito sa punto na ito, gusto ko lang susugan. Ang sabi kasi ng Court Suprema, pwede naman magpagawa ng political survey. Pwede. So Basta dapat lang transparent. Transparent kung sino. Pero nung gumawa sila ng ganyang pagdidesisyon, Opo. yan, matagal na panahon na yan. Yes. Ano mang desisyon na ba ito? Kinakailangan reviewin na natin sang-ayon sa mga umiiral na kondisyones ngayon Opo. na nakita na rin nila na ito'y multi-billion industry na dyan. Oho. Hindi ka ba maliligalig? Sapagkat yung survey na yan, tama man o mali, Opo. yan ang gagamitin ng mga mayayaman na interest dito. Isa na dyan si Kuya Benny. Opo. Para ngayon sila yung magpopondo sa mga nauuna. Yun ang magiging batayan nila. Kasi corporation silang malalaki. May board of directors sila, may execom sila. O, Tama sino po. tutulungan natin? Para magkaroon ng basihan yung pagtulong nila. Kukuha Sabi ko ng nga resulta sa'yo, ng survey. Oho. mali man at tama, kukuha ng survey. So yung sabi niya, tutulungan natin yung unang 6. Opo. First 6 Oh, na ako. yun namang nagsasurvey, alam niya Oho. na siya ngayon ay pipilahan ng mga donors at magpopondo. Oho. So alam nung ano yun. Sasabihin ngayon ng popondo ay ng survey. O boss, gusto mo bang ikaw ay mailagay sa unang 6? Opo. Alam naman namin magbabago ang buhay mo riyan. Ito'y life-changing development. Pangiti-ngiti si Kuya Benny. Alam niya yan. Nako, ikaw na nga magpaliwanag dito. Ganun ba yun, Kuya Benny? Kapag kayong sa survey? Kanya-kanyang interest kasi yan. Ngayon, would you imagine, pag nakita mo na number 1 sa survey, kahit na hindi mo gusto suportahan, talaga magbibigay ka. Hindi, Hindi ba? Yan ang sinasabi ko. Hindi po, kung ang tanong ko dito, bakit ang negosyante, tataya ka doon sa per 6? Ano bang Alam niya rin, sagutin niya, sa dami Kuya ng Beto. interest ni Kuya Benny na dapat Kuya Benny, maproteksyonan. bakit ako Kinakailangan tataya ako dyan. Dapat ang Kasi siya yung mananalo eh. O, kaya nga. Sa mga tuwid. Ganito, pag nakita mo na sige. yung kandidatong gusto mo ay nangungulilat, tutulungan mo pa rin dahil gusto mo eh. Siyempre, personal choice mo yan. Yung bigay mo, Limitado, minor lang. limitado. Minor lang, di ba? Ganun Pag ba yun? nakita mong number 1, kahit nakalaban mo at ayaw mo, mapipilitan ka bigyan. Anong pa, ang tanong nga, anong pakinabang ko? Bakit ako Para magbibigay? hindi balikan yung negosyo mo in the future. Gaya ng mga malalaking negosyo, di ba? Alam naman natin yun. Kahit legal yung negosyo. Oo, kahit legal yung negosyo. Alam Kasi naman natin. pwedeng butasan ng kahit ano eh. No? Oo, dito sa atin sa Pilipinas huwag ka malingat, may illegal ka eh. Nakita mo nga yung investigasyon, di ba? Kahit na sino. Di ba? Lalo na kung nag-imbestiga, Quadcom. Hindi ka pwedeng tumanggi na sumagot. Huwag mong sasabihin, Your Honor, pwede po bang wag ko na pong sagutin ang tanong nyo? Hindi pwede. Contempt. Hindi mo sasagutin itong napakasimpleng tanong na to. Kukontempt kita.
Di ba? Samantalang alam nila, sa liwanag at sa harap ng Bill of Rights natin, na nakasulat sa Constitution, anong ibig sabihin nung babae na yun na tinatanong na kung pwede sana, makalampas na sa kanya ang sarong ito. Huwag na dumaan yung pagpapahirap na yan. Ang ibig niya sabihin, ini-invoke niya yung karapatan niya sa ilalim ng Bill of Rights, yung right against self-incrimination. Bakit hindi mo ibigay yun? Diba? Samantalang ang layunin mo lang naman magpatulong ka para makagawa kami ng batas. Kung sino yung tumutulong sa iyo at nakahandang tumulong sa iyo, tinatakot mo at ikukulong mo pa. Saan ka nakakita ng ganyan? Isang halimbawa yan, Kong, yung kay Grijaldo, di ba? Yung tinatanong yung Colonel Grijaldo, na halos lahat ng tanong, yun ang sinasagot. Sabi Hindi nila, lamang yun, halos lahat na dumaan sa kanila. Tama po kayo, Kong. Pero ibig ko lang sabihin, yun ang pinaka-latest ngayon, itong tungkol kay Colonel Grijaldo. Sabi nila, kapag hindi ka kasi sumagot yan, mababalam yung pag-alam namin ng katotohanan na isa lang ang makasasagot. Kung ako naman si Grijaldo, Opo. kasi sa pamagitan ng mga abogadong nag-advise sa kanya, Oo. Your Honor, baka hindi po nyo alam, sang-ayon po sa mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, pagka ganito po ang nature ng investigation, Opo. meaning in aid of legislation, marami pong limitasyon. Isa na po ay yung tinatawag nating pertinency rule. Na kung saan, ang itatanong nyo lang po sa akin ay may relasyon doon sa batas na iniisip ninyo. So bago ko po sagutin, pwede ko pong malaman ano po bang batas na iniisip ninyo. Mababara ka ngayon. Di, wag mo kami pakikialaman. Huwag mo kami tuturuan, hindi namin kailangan magdating mo yun. Ipipilit niya yun eh. Opo, Ay, siyempre. bakit mo ipipilit? Ito po ang sinabi ng Korte Suprema. Mayroon pong limitasyon para hindi po natin maabuso ang lahat ng bagay. Di ba? Nakalagay po dyan. At nakalagay pa rin po dyan sa pangatlo kung hindi pa po nyo nalalaman. Nandun pa rin po doon sa pagdidesisyon ng Korte Suprema. Ang karapatan po ng lahat ng taong ipatatawag ninyo o maaaring maging apektado sa mga gagawin naming pagharap sa inyo ay mapuproteksyonan po ang aming karapatan. Isa po sa mga karapatang gusto naming maproteksyonan ay yung dignidad po namin. Wag niyo po kaming pagsisisigawan. Wag niyo po kaming tinatakot. Kami po'y pinatawag ninyo rito alang-alang sa kagustuhan niyong matulungan namin kayong makagawa ng panukalang batas. Pero hindi po namin nakikita sa ngayon ang ginagawa ninyo. Sa ngayon, sa ginagawa niyong pagpananakot sa amin. Wala po kaming makitang kawastuhan ang ginagawa ninyo. Sa tagal na po ng pag-iimbestiga siguro, Kong, wala pa naglakas na loob na sumagot ng ganyan? Dahil nga tinatakot mo eh. Yun na nga po. Aywan ko lang si Kuya Benny. Si Kuya Benny naman kasi. Bumisi na lang ako. Nung tinawag si Kuya Benny, sabi ni, natatandaan ko pa eh. sabi ni Kuya Benny, Opo. ako po naman ay humarap po, sa akin pong pagkakaalam, ay wala naman pong, tama, yung pagkakasabi po niya, palagay ko po kanya wala po akong nalabag at ganito at ganyan. Sumagot. Yun ang akala mo. Doesn't follow. It doesn't follow. It doesn't necessarily follow. Opo. Ibig ko sabihin, alam mo na pala yung totoo, ba't ka pa nagtatanong? Hindi ka dapat makipagdebate doon sa tinatanong mo. Yun ang alam niyang isagot eh. Kaya ang pagkakasagot niya. Base po kanya doon sa pagpapatotoo ng taong yun. Hindi naman siya binabanggit ang pangalan. Naniniwala po akong tama po ako at ganito. Ay, hindi. Yun ang alam mo. Saan ka naman ito naman kasi hindi pala away eh. Yun na nga po. Kasi kung ako nandun, Your Honor, alam naman po pala ninyo kung ano yung sagot, bakit po niyo ako tinatanong? Alam ang contempt. Baka kagaya nakakulong si Kuya Benny kung ginawa niya yun. Ginawa niya, umiti na lang. Gumiti. Alam niyo pong ginawa ko noon. Bumulong na lang sa likod. Baka may hope yan dyan. Penge naman. Parang ngangatain ko na lang ho. Pero doon sa mga bagay-bagay na yan ko, kasi dapat siguro talaga maliwanag, ano. Kasi kapag in-invoke mo kasi yung karapatan mo, sasabihin nila, simpleng tanong lang eh. Ba't ba naman oo at hindi? Pero hindi nila mapilit. Na nga, kung sabagot ka mo niya lang, oo, hindi, at saka ka lang anya, ang sabi niya, bilang abogado, alam mo, sumagot ka muna ng oo, hindi, at kung meron ka paliwanag, umuo ka muna o humindi ka, at saka mo ipaliwanag yung gusto mo sabihin.
Hindi nga ganun eh. Kasi ang inquiry nila, parang parang investigasyon ng piskal, nang parang meron ka ng kasalanan. Hindi yun ang inquiry na sinasabi batay sa pagkakasulat sa saligang batas. Kasi inquiry in aid of legislation. So, Kailangan ikapit mo yun eh. Bilang tulong sa paggawa ng batas. Doon pa lang makikita mo na eh. Hindi ka pwedeng basta-basta ka na lang magtanong nang wala kang nakabalangkas na batas eh. Kaya sabi nga doon sa desisyon there should be an existing legislation. An existing or contemplated legislation. O pagka wala, paano yung tatanong mo? O ano yung referensya mo? Opo. Di ba? Kaya nga ang tanong nila wala nang katapusan eh. Kahit ano na lang maisip nila eh. Pero mukhang meron na yatang legislation. Meron na ba ngayon, Kong? Nakita mo ba yung ginawa nila? Halimbawa yung sa Yung extrajudicial killing. Sapagkat doon nasentro lahat eh. Ewan ko kung ikaw Nelson, mahilig magbasa itong taong ito eh. Kung nabasa niya na, dalawang batas lang ang nagawa eh, panukalang batas. Isa sa Pogo, na kahit wala naman yon, kaya namang kunin lahat yung mga pag-aari ng mga kung sino mang nag-invest na nagkasala sa ating bansa. Pero yung EJK, na kapag binasa mo, definition na definition pa lang. Opo. Mali na eh. Extrajudicial killings, di ba? Nakakalimutan nila na dito sa ating bansa, bawal na yung death penalty. Wala tayong death penalty po. Ang pagkakadefine, lahat kanya ng pagpatay na walang authorization ang korte. Paano wala na nga tayong death penalty? Oo nga. Di ba? Kahit na law student, palagay ko pagka nabasa niyo, mag-iisip eh. Pag nabasa niya ganun, yung mga congressmen kaya itong mga ito, yun lamang mag-entertain siya ng ganung kaisipan, nakakahiya na eh. Law student pa lang yun, definition pa lang. Mali na. Kaya pa 13 hearing yun. Ibig mo sabihin, sinayang nyo ang napakaraming oras ng Kongreso. Pagkatapos gagawa kayo ng panakualang batas, sa definition pa lang, dispalinghado na. Alam mo, Kuya Bene, kung ba't napunta sa ganun? Opo. Hindi naman yung talaga yung kanilang gusto mangyari. Hindi paggawa ng batas, kundi usigin ang inaakala nilang tao nagkasala. Tayo bang taga-usig? Pag ang isang tao ay nagkasala, Kuya Benny, alam mo naman yan. Pumunta ka sa piskal. Korte. Pumunta ka sa korte. Ang Quadcom po ay hindi piskalya. Lalong-lalong hindi korte. So, sang-ayon sa sinabi ng Korte Suprema sa maraming pagdidesisyon nila. Pag sa inyong gawain na kayo nag-iimbestiga in aid of legislation, sabi niya, at nakabangga kayo, nakalkal ninyo ang isang bagay na maaring nagkasala ang isang tao, iparti nyo na yun sa piskalya at sa korte. Yun po yung sinabi. Huwag na kayong magpakadalubhasa na kayo-kayo ang mismong magkunwari na korte at saka piskal. Which is yun ang tamang proseso talaga. Oh. Ibigay mo sa tamang Pagka otoridad nakita mo yun. na, maring nagkasala, sa katatanong mo, maring nakagawa ng iyan mo na. Actually, nakakausap ko rin po yung ibang mga abogado natin, kaibigan, mga piskal, medyo bumaba talaga yung moral nila sa naganap na... Kasi maaaring mawalan na sila ng trabaho. Naalala mo ba yung dating chief ng National Prosecution Service? Ano na yung pangalan niya? Malcontento. Nawalan hindi na kontento. Nag-resign. Umalis. Sabi niya, babalik ako sa private sector. Siguro nakita niya. Akanya, at the rate the Quadcom is going, palagay ko ma-abolish ang National Prosecution Service. So, uunahan ko na sila kanya. Nag-resign. Ang ating Prosecutor General. Prosecutor General, nag-resign. Kasi nga... kumbaga, talagang masakit para sa kanila, no? Na yung pagsusunog nila ng kilay
Nako. No? Bilang abogado, bilang mga piskal, bilang mga piskal, ay pwede na pala i-search sa Google ang mga batas ngayon, Kong. Isip-isipin mo bawat munisipyo, practically bawat munisipyo ng ating bansa. Oo. Palagay ko mga 1,500 municipalities sa ating bansa. Merong piskal dyan. Opo, Fiscal's Office, opo. Oo. Oo. At meron ding korte dyan. Oho. Kung hindi man RTC, maaaring Municipal Trial Court. Opo. O kaya pinagsanib na Municipal Trial Circuit Court, whatever. Nakatalatag po lahat yan. Functioning po lahat yan. Naghihintay sa ating mga mamamayan na pupunta sa kanila para maghain ng mga asuntong naiisip ng taong bayan. Eh hindi, inunahan na sila ng Quadcom eh. Eh, ang problema ngayon, Kong, mukhang wala naman nasasampang kaso ang Quadcom. Di ba? Kasi wala naman natang nasasampang kaso. Merong... Hindi naman kasi siya piskalya, kaya hindi siya pwedeng pumunta sa korte. Ang piskal kasi ganito. Opo. Eh, dinimanda mo si Kuya Benny. Opo. Napagtibay ng napagtibay ng piskal na merong dapat sagutin si Kuya Benny. Oho. Eh, ano lang naman ngayon probable cause di ba? Opo. O, sabi ng piskal, hindi naman niya sinasabing akusado na siya kagad. May probable cause lang. Respondent siya eh. Pero pagka yan ay kanya nang ipinail sa korte, accused na siya. Pero kung mo akusado ka lang, hindi niya sinasabing guilty ka. Tama po. Kinakailangan ilaban mo ang innocence mo. Kasi kung criminal, Patunayan mo sa korte. ang korte talagang lilitisin siya. At ikaw ay ma-acquit kapag kulang ang ebidensya. O ngayon, paano ngayon yun? Ang Quadcom hindi siya pwedeng... Dito nyo makikita na hindi siya piskal eh. Okay. Hindi siya po pwedeng dumirekta sa korte at pagdating sa korte, yung korte sa kanyang ministerial na kanyang gawain, mag-i-issue kagad ng warrant of arrest. Silang umaktong parang piskal, hindi Oo, ganoon. pero yung piskal, Opo. pag nakita niya, mukhang may pagkukulang si Kuya Benny rito. Oho. Ipapile niya ngayon, masasabi na ngayon, Opo. mabibigyan ngayon ng warrant of arrest. Mag-ano ka ngayon? piyansa. Magpipiyansa ka ngayon. Bail. Oh, kita mo na? Oho. Yun yung proseso. Yun ang proseso. Ay, ngayon, mula doon sa korte ngayon, si Kuya Benny, o kaya si Canelson, may pagkakataon siya ngayong palitawin niya na inosente Pagtanggol siya. niya yung kanyang sarili. Ang tatanggol siya. Kailangan niyang ipagtanggol. Di ba? Yun ang proseso ng batas. Hindi yung pupunta ka, tatawagin ka ron. Oho. Pag hindi ka sumagot, ikukulong kita. Sa piskal, walang ganun eh. Ganun pa. Sa piskal niya, walang ganun. Kaya pa sa latest ko yung sinampang kaso kay BP Inday na yung alarm and scandal ba yun? Mukhang sabi ng piskalya, binabasura, wala huwaan niya matibay, walang probable cause. Pero kung magsasasalita yung mga kasama ko doon, Talaga naman, opo. hindi pwedeng hindi siya sumagot dito sapagkat ang pinag-uusapan natin ay pera ng bayan. Walang sino man ang makaiiwas sa pananagutan na kinakailangan nating litisin sa liwanag ng pagkakagasta. Sa aming nakikita rito. Ang tibay niya ng Di ebidensya. ba? Ang tibay ng ebidensya rito. Sa kaisipan ng ating mamamayan, guilty na lahat Yun na nga. yung mga tao. May bantakin nyo niya, nag-withdraw ng pera, 37 million, ilang beses, kitang-kita niya. Hirap na hirap nga roon niya, bitbitin yung mga duffel bag na pera. Hindi ba nagtalo pa nga kami? Ano ba pinagtatalon natin dito? Yung pagbitbit ng pera o yung pagkaka-withdraw ng pera? Hindi na kasi malaman kung sino nagbitbit ko sa dami nung Ibang klase. Sabi ko dun sa land bank yata yun, ma'am, mali po ba ka kung halimbawa yung, siguro po kung medyo mabigat yung tinulungan ng gwardiya ninyo. tinulungan lang na, mali po ba yun? Sumagot, hindi po, mali po yun. Kasi po, kinakailangan pong nakabantay siya sa lahat ng panahon. Kasi po, pag nalingat ang kanyang atensyon, may pumasok. Akala mo naman alam po ninyo yung mga gwardyang nakikita ko sa ibang establishment. Ito po, alam din ninyo. Pumunta po kayo sa mga food chain. Yung gwardiya po kung minsan nagpupunas ng mesa nagliligpit po ng pinggan pa. Kasi wala Hindi po niya siyang trabaho yun. Hindi niya trabaho yun. Pero at the same time, nababantayan niya yung ano yan. Kasi lalong-lalo na wala namang masyadong pumapasok eh. Opo. Hindi ba?
Tsaka ang Pilipino kasi meron yung tinatawag na inisyatibo talaga. Meron, tama yun. Pag umuulan nga po, lalabas yung papayungan mo yung Papayungan ka. Kahit may Hindi araw. trabaho yun eh. Opo. Pero dahil ugaling Pilipino, at alam naman nila na ang Pilipino ay talagang matulungin, Opo. ikaw naman kako, ma'am, valued depositor ito. Kalahin mong makapag-withdraw siya ng ganito karaming pera. Ibig sabihin, valued depositor. Di man lang tutulong. Sa mga iba po nga akong pagkakataon, baka iba pa yung, baka po ma'am, meron po kaming May card po kami dito. konting kape rito. Baka bago po kayo malis, magkape kayo. Hindi ako naniniwala kako sa'yo. Oho. Nang pinaniniwalaan ko kako yung practical at saka yung Practicalidad. nauobserbahan kong in ordinary happening, ganito talaga. Hindi ka kako makakalusot sa ordinaryong pagkakataon at sirkumstansya na palagi nating nakikita, palaging ganito, hindi kagaya ng sinasabi mo. Ako nga, nag-withdraw lang ako 1.5. May taga-bukas ng kotse, may taga-hawi ng karsada. O pag-aatras ka, pipagilin yung sasakyan. Eh, O, sir, paano naman ang withdraw mo? Dollar naman, hindi naman. 1,500 pesos. Diba? 1.5 ang winidraw niya, naiuwi mo na lang nun ata is 1,480. Kasi binigay ko sa 20 guardia. binigay mo. Diba? Natuwa ako. Anyway, ito na po. Ito na. Maayos na yung mga video ko, ha? O, Hindi, sige nga. gusto ko lang ipakita. Isa-isahin natin. Direct, sampulan mo. Iyan ang masigit na paniniwalaang batayan kasi. Sige. Yeah, binondo muna tayo, Kong. Yan. Sino ba yung nakadilaw? Ba mga Hindi, maraming, Filipino-Chinese, tapos meron kayo mga... Oho. Ibang angulo naman. Bakit yan na naman eh? Ulit-ulit eh. Oh. Yung mga iba, Yun. Meron pang ano eh. May robot pa doon sa dulo. Ayan. Siya pa rin yan. Paulit-ulit eh. Next. Parang nakaloop eh. Ayan. ba't wala si Spider-Man eh? O yan, tingnan mo yan. Ayan, tingnan mo yan. Ay, ito sa ano to, Kong? Yun yung sa Abra, sabi nyo. Abra. Hindi, Kapitan, sa, yan, sa Infanta Quezon yan. Infanta Quezon ba ito? Oo. Panta. Akalain mong napagkamalan ako ng mga batang mag-aaral na ako si Dr. Jose Rizal. Kasi lumapag yung tricycle Hindi nyo sa ko ano. sabihin. Sino magkakala na pati mga batang yan ay kakilala ko, di ba? Alam niyo, ang bata ngayon, ang tatanungin niyo kung sino mananalo talaga sa ano eh, Opo. sa eleksyon eh. Dahil ang mga bata, pag tinanong mo, hindi magsisinungaling yan. Totoo. Sasabihin ng totoo kung kilala ba nila Oo ang nga. isang kandidato o hindi. Kung kilala ng bata, malamang kaysa hindi kilala din ng magulang. Ano? Oo. Ayun. Yan ang sinasabi ko sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro City naman ito. Na Parang sa isang gymnasium ito, Kong, ano? malaking gymnasium yan at hindi halos ako makalakad. Oho. Hindi ko kayang ikutan lahat eh kasi nababara ako ng maraming nagpapa... Bukod pa sa inyo, mayroon kayo. Baka naman sabihin, hindi, may kasabay kayong ibang ano yan. Kayo lang isang guest nila dyan? Ako lang. Na senatorial balls? Ako lang. Walang artista dyan, Kong. Oho. Wala silang gustong papasukin kundi ako lang. Baka kasama niyo dyan yung mga kasama ko artista. Wala naman. Makikita mo. Oho. Pagkatapos na number 52 ako, dyan. Oho. Nako. Oh. Si Kuya Jopel pala yung katabi niyo, eh. Oh. At Oo, saka si ayan, sinamahan ako eh. Kapitan Balmosina, eh. Oh. Isipin niyo naman, sa daming taong yan. Yan yung tunay na fans club talaga. Pinakikita natin na Opo. kung halimbawa, siguro kung number 52 ako, baka 3 lang ang bumati sa akin, siguro. Oo nga po. Partida na, 13. Pero O hindi yung iba pa, meron pang isa eh. Ang dami niya. Tingnan nyo yung sa Batangas. Next natin. Oh. Yung Batangas. Dami oh. Magkakadikit yata eh. Talagang marami yan. Lahat pa ng gumakawin, hindi na ako makakapunta ron, wala akong lalakaran eh. Oh. Hindi ka pa nagsasalita niyan. Hindi, pagkatapos ko magsalita, bumaba na ako. Ayun. Ayaw, no. kaya nagkagulo. Oo. Kasi alis na ako eh. Kaso, bumaba lang ako para dito lang ako dadaan. Hindi, gumagano na sila. Oho. Nakita Tasan nila. po yung... Ito yung karapat dapat. Oh. Di ba? Yung, Direct yung isa, yung yung Batangas na doon, i-buffering pa po. sa Kong. Batangas, Santa... Buffering pa, na downloading pa, Kong. ganun ba? Opo, ano, kasi medyo mabagal po yung ating makina eh. Ha? Controversial na issue. Ito hong mga blanco sa atin pong national budget. Kong, ano kayo ba bilang isang mambabatas,
ano bang nalaman niyo at natuklasan niyo ukol dito sa isyong ito? Kasi ilang araw na po ito pinag-uusapan sa social media at lahat po ng mga issue kung gusto nilang malaman ang katotohanan sa likod na ito. Kung pag-uusapan kung may blanco o wala, totoong may blanco. Ang pinagbabasihan ko dito, Opo. Jen, Nelson, Kuya Benny, ay yung kopya na pinadala sa akin. Kasi lahat ng members ng Congress ay mabibigyan ng bicameral report. Kasi kinakailangang i-ratify yun eh. Plenary lang ang magra-ratify. Ngayon, dahil sa i-ratify yan, mapipilitan silang bigyan kami ng kopya. Ngayon, ang kopya po ay pinadala sa amin sa pamagitan ng email. Ngayon, kami mahigit na 300. Ang nagpadala ng email sa amin, opisina ng Secretary General. So makikita po nyo doon, iba-ibang minuto, iba-ibang oras. Kasi sa 300, di naman niya sabay na maya ano yun eh. Opo, opo. Sa akin, sa panig ko, dahil letter M ako eh, na-receive ko, kasi tinignan ko yung oras, na-receive ko December 11, 2024 at 6:27 p.m. sa gabi. Na. Opo. Ngayon, wala ako doon sa Congress nung panahon na yon. Opo. Kasi aaminin ko sa inyo na naunsyamin ako ng kaka-attend sapagkat yung unang-unang attempt ko lang na magtatanong ako pagdating sa plenary debates. Alam naman ninyo ito. Ayaw nila akong payagan magtanong. Opo, oo. So sabi ko sa sarili ko, Kuya Benny, saan ka naman nakakitang pagkalaki-laking budget, 6.325 trillion pesos? Bakit naman hindi mo kami bibigyan ng pagkakataon makapagtanong? Alam mo ba kung ano yung subject matter nung unang araw ng tanungan, plenary debates na to? Wala pa kami doon sa mga ahensya ng gobyerno. Wala pa yung NIA. Wala pa yung Philippine Coconut Authority na yun ang magiging subject matter ng tanungan plenary. Doon pa lamang sa general principles. Kasi doon pa lamang doon sa mga economic indicators, may pagtatalo na sa dibdib ko na hindi tama itong mga macro at saka micro indicators na nakalatag dito na nanggaling sa economic cluster. So meron akong set na mga clarificatory questions. Gusto kong itanong sa kanila kung yung dalawang targets ng pamahalaan, napaka-importante nun, ay ma-achieve by 2028. Ibig sabihin sa katapusan ng administration ng ating Pangulo. Ayaw po nila akong bigyan ng pagkakataong makapagtanong. Dalawang batalyon ang nakahanay doon bago ako makarating. Talagang diniscourage nila ako na, Huwag na kayo magtanong. Opo. Kung ngayon, kung talagang mapilit ka na makapagtanong, humingi ka muna ng Magpaalam muna kayo daw. ng permiso mula sa ating majority leader. Nakaka-insulto yun, Kuya Benny. Saan ka nakakitang, meron ba tayong regulasyon na kapag magtatanong ang isa sa amin, kinakailangan humingi ng permiso sa majority leader? Bakit yung mga minority, kamukha ng makabayan black, anytime pwede silang magpalista ron. Bakit ako hindi pwede? Balik tayo dun sa So nawalan na ako ng gana ron eh. Tinignan ko na lang kung talagang hanggang sa dumating ang BICAM. Palagi kasing nangyayari, kapag yan hinimay ng House of Representatives, ito na, hihimayin uli ngayon ng Senate, iba naman ang kanilang version. Okay. Makikita mo doon sa dalawang version, may pagkakaiba. Yes. Totoo po. Hindi naman lahat ibang-iba. Ngunit, may makikita ka doon, maybe siguro, by way of figure siguro, mga maybe 10 to 15% ang pagkakaiba. Maliit lang din naman pala. Opo. Pero, Opo. maaring yung pinag-uusapan natin, yung bilang, pero yung magnitude Yung ng laki. pagkakaiba ka naman malaki. Okay. So, kinakailangan i-reconcile yung dalawa. Paano pagre-reconcile? Tatawag sila ng bicameral conference. Opo. Ayan. Then natapos. Yung bicameral report na yon, Kuya Benny, iraratify ng both houses. So sa panig namin, ni-ratify yon December 11, 2024. Nung makita ko yung kopya ko, in-email sa akin, 6:27 ng gabi.
alam mo, Jen, Opo. Nelson, anong oras yung actual ratification? Tiningnan ko rin eh. So pinakuha ko yung pinakuha ko yung video. Para may compare nyo nga naman. Oo, kasi yung kung ano yung kinaupo ng speaker, Opo. merong relo dito at saka yung yung video meron ding meron may ding time po yun, opo. may orasan Tama may po, timer. Opo. So tiningnan ko doon sabi ko doon sa staff ko, bantayan mo hanggang dito, tingnan mo kasi hindi ko nakikita, maliit eh. Opo. Paano kaya natin makukuha yung time pagka yung mismong pinukpok na ng Yung gable, opo. ang nagpukpok ng gable si si Rodito ay yung kapatid Albano. Si opo. Tony Pet. Tony Pet Okay. Albano, opo. So sabi ng majority leader, I move to ratify the bicameral reports, Your Honor. Is there any objection? Hindi, viva voce pala. Opo. Viva voce. Viva voce. Those who are in favor of blah 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 say aye. Yan, di ba? Those who are say nay. Nanalo yung A. The ayes have it. Pak. Kinuha ngayon yung kasi maliit eh. Pinakunan ko na litrato. Tsaka ang sininag ngayon, Ano oras? alas 7 ng gabi. 7. O, Jen, Opo. kahit na ikaw pang pinakamabilis na magbasa at mag-analisa ng mga figures. 647 mo na, nyo na-receive. Hindi, 627. 627, opo. Mahigit na 200 pahina yung report na yon. 33 minutes. 33 minutes. Okay. Ngayon, ang napansin ko dun sa huli, wala Opo. naman akong pagkakataong mag-object. Wala ako dun eh. Ang dapat na nag-object yung nandun at nakita na nila yung... Kasi nakita ko dun, merong 13 pahina. Doon mismo sa aspeto ng special provision. Dito nagkakaroon ng problema talaga. Pagka sisingitan na nila yung special provision. 13 pahina yon, Kuya Benny. Opo. Tingnan mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa 13 pahina, 28 blanks. Ngayon, ang tanong natin, bakit na-ratify? May blanco. Ba't walang nag-object? At saka yung kopya ko, kasi pinadala sa akin by email, may pirma. Bibilangin ko per page, nagbabari eh. Merong 13 tao ang pumirma, meron namang 11, merong 12, naglalaro lang doon. Opo. 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, basta ganun. Sa mga tweet, higit sa 10 ang pumirma. Ilan po bang representante ng bawat House at Senado? Ang alam ko, 12 sa Senado, 12, kaya maring higit pa. Siguro 15, kung minimum of 12, maximum 15. Ngayon, ang kukunin lang naman yung majority eh. Yan po yung tinatawag, para ho sa kaalaman ng ating manonood, yan po yung tinatawag na BICAM, na meron pong representative galing sa Congress at meron ding galing sa Senate, at sila po yung magbubuo niyang BICAM report na yan. So ang blanco ko, maliwanag mula po doon sa BICAM report. Nga sa BICAM report ang Ayun. mga blanco. Okay, opo. Kasi medyo mapanganib yun eh. Alam ko na meron namang omnibus motion na kapag ka ang layunin ay iwasto lamang yung typographical or grammatical errors, pwede naman eh. Pwede. So halimbawa, makikita mo naman ang subject is plural. Opo. So yung verb mo dapat plural. Di ba? Subject, predicate, relations lang ang pinag-uusapan. Tama naman yun eh. Alangan namang 12 millions. Meron, is ka mo. Halimbawa, pagka subject mo plural, yung corresponding verb mo, magmamatch doon. Opo. Pwede yun, grammatical. Typographical naman. 1 billion pesos, kanya peso lang ang nakalagay. Lagyan mo ng S. Yun ang typographical. Pwede yun. Pero ang pinag-uusapan, in relation to, sabi niya ganyan, from letter A, sabi niya ganyan, to blah, 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 with the corresponding 795 billion pesos be replaced with, sabi niya, pagkatapos merong, Blank. ano i-replace mo ngayong amount doon? So from, let's say, 800 billion to, kanyang ganon, Opo. blank. Ngayon, ang magiging problema natin ngayon, kung na-ratify yun, ibig sabihin, yun ang magiging basis ng GAA. Bago siya maging isang tunay na enrolled bill, kailangan Lagyan. lagyan yun. Ngayon,
Sino naglagay? Yun ang tanong. Oho. Yung naglagay na yun, meron ba siyang authority? Aha. Kasi, Kuya Benny, ang gusto kong emphasize sa ating mga mamamayan, hindi typographical yung isang mahabang ganun na, amount ang pinag-uusapan will be replaced. Kasi nakalagay, halimbawa, 1,942,000,000 to be replaced by blank. O ano namang... kahit sino maglalagay ng amount doon. Opo. Palagay mong merong nag-utos sa kanya. Nari, yung technical staff. Ito, ang ilalagay mo dito, ito, napag-usapan na namin sa ganito, ganyan. Ito yung ilalagay mo dyan. Meron na instruction. Opo. Ngayon, hindi alam ng plenaryo yun. So, walang kaalaman yung buong plenary. Lahat ng pagbabago, plenary action. Dapat. Sino ngayon ang nag-fill up nun? Dalawa lang kasi ang pwedeng magpalit nun eh. Yung House of Representatives, sapagkat sila yung magpiprint nung GAA. Opo. Pag na-print yun, dadalhin sa record section ng Malacanang, i-receive. Pagka-receive noon, mula doon sa punto na yun, na na-receive na yung final version ng GAB, enrolled bill ang tawag. Naghihintay na ng Pirma ng Pangulo. pagpirma ng Pangulo. Ngayon ang tanong ko, kung hindi sa House, sa DBM, Oho. di ba? Okay. Pagkatapos pinila pa ng DBM nga, binalik sa pinrint ngayon sapagkat pinila pa ng DBM. Hindi ko sinasabing DBM pero dalawa lang ang pwedeng magpalit. Pero ang sabi nila kung merong mga technical working group na sinabdivide para buuin ata Computation ng paliwanag nila kung yung hindi pa nako-compute. di ba yung BICAM report sa pamamagitan po nung technical working group, parang tatlong technical working group. Palagay mo na 10 technical working group. Opo. 10 na ano ngayon? So, aywan ko lang kung baka yun ang hindi kaya doon nila binuo kung ano yung mga blanco na yun. Kasi pagdating daw po sa tanggapan ng Maaring mangyari yun. Ang sinasabi ko at ang tinatanong ko, yung bang technical working group may authority. Sapagkat plenary ang gagawa. Kasi meron kanya-kanyang responsibilidad yan. Oo. Di ba? Ngayon, kapag hindi dinaan sa plenary yan, is deemed illegal. Halimbawa, Dahil yun yung sinasaad ng batas. yung mga blanco ngayon, merong corresponding na nakalagay na motion. Opo. Your Honor, sabi niya ganyan, dahil po yung pahina ganito hanggang sa pahinang ganyan, may mga 28 na blanco, ito po yung katapat na ilalagay. I move that this particular sheet of paper be approved by the plenary. Ganun dapat. Ayun. So, motion pala yun, Kong. Plenary nga ang magbibigay sa siya ng madaling salita, authority. maaaring isang tao lang ang nagdesisyon yan. Pwede. Merong ganyang... Isang tao o dalawang tao. Hindi ba palagi ko sinasabi sa inyo? Kaya nung ako ay nagkaroon ng unang pagkakataong maka-attend ng BICAM, 15 Congress ito, Jen. Opo. Nelson. Aba, medyo excited ako dahil first time ko, Kuya Benny, maka-attend ng BICAM. Okay, sabi ko. Iba-ibang lugar yun eh. 4 na beses yun eh. Aba, napakasarap ng pagkain namin, Kuya Benny. Ay, talagang buffet daw eh. Diyan ang mga senador sa harap namin. Opo. Nandito naman kami. Basta mahabang mesa yun kasi Commission 12 o kaya 15. Basta talagang masasabi ko sa inyo, talagang masarap ang pagkain namin. Natawag na bicameral conference. Pero hindi conference, puro kainan ang ginagawa namin. Wala akong pinag-uusapan eh. Tinitingnan namin yung 2 tao. Sa panig namin, nung panahon na yon, ang chairman ng Appropriations Committee, yung namayapang si Nonoy Andaya. O sa panig naman ng Senado, ang aking kumare, Senador Loren Ligardo. O di pagkatapos na kami kumain, hahanapin namin yung 2. Nasaan na kayong 2? Ayun, andun sa may... andun kasi Manila Polo Club. Di ba may garden, mayroong pagkalawak-lawak na green na yun, yung pinag-ano ng golf. Nandun sila sa gitna. Nakaupo doon sa damo, nandun sa... ano ka kung BICAM ito? Wala naman kaming nalalaman. Yung media, nagkuha ng picture, tapos umalis na. Umalis na. Opo. Photo op lang. Ayoko na ako.
Yung huling Bicam, hindi na ako sumama. Pero ano ba dapat na nangyayari sa Bicam? O, edi sana pinag-uusapan namin. Kamukha yung, halimbawa, may blanco yun. Isa-isahin yung dapat yung ano. Hindi ba ganun dapat? Tapos pipirma kami. Ilalagay na lang natin sa usaping literal. Opo. Hihimayin nila isa-isa yan. Ganun dapat. Halimbawa, itong yung napag-usapan, may iba blanco po muna natin, ganito, ganyan. Kasi po, ito, o nga, pwede yan. Pero kako, teka muna, ganyan, paano itong gano'n? At least pinag-usapan nyo. Kapag halimbawa, okay na lahat, pipirma lahat na may blanco, pero merong isang papel doon na ipapasa sa plenary bago magtapos. Kinakailangan ma-approve ng plenary na ito yung pinag-usapan ng dalawa sa yung blanco na yung kinakailangan pilapan. Sa makatwid, merong accompanying seat na yun ang itatakip mo doon sa mga blankong nandun. Wala namang ganun eh. So, sa madaling salita, nagsilbing bulag pa at bingi yung nasa Bicam sa Ay, nangyaring yun. gusto kong tanongin doon, itong nakapirma, bakit kayo nakapirma, alam niyong blanco yun, wala ba kayong pinag-usapan na kung ano man ang ilalagay nyo dyan, ipa-approve nyo muna sa komite, Tsaka ang bigat bago nyo isubmit yung enrolled bill? Ang bigat ng binitiwang salita ni Super Ate. Kaya niya hindi pinirmahan dahil blanco. Kaya pala merong ilang senador kung na talagang sinabing wala silang pirma, no, pinakita sa na talagang blanco din yung pirma nila. Alam mo pala, nakita mo pala, ba't hindi ka nag-object? Yun ang sinasabi ko, objectan mo. Kasi pag nag-object ka, hindi mararatify yan. Yun na nga. Ba't di ka mag-object? Kung nandun ako mag-object Saan ako mo siya mag-object? In the first place, hindi na nga ho nag-uusap. Kumakain na lang Hindi, kahit tayo. na. Kahit hindi tayo nag-uusap, alang-alang sa kapakanan ng bansa. Mag-object. Hindi ko naman siya kailangan kausapin bago ako mag-object. Kaya lang, hindi ako nakapag-object. Wala ako doon eh. So, ibig sabihin ko, kasi wala rin, hindi naman kami mababatas, hindi ba kami matin ng Bicam, ano? So, dapat ba doon, ito na yung Bicam, final na ito, baka mayroon pa ba kayong tanong dyan? Di ba usually ganun ang gagawin? Dapat nga ganun, sapagkat nga komperensya ng kumbaga, kami yung representasyon nung 4 na buwan na pagtatalo. Ayun, Kasi nga, i-reconcile na lang natin yung conflicting provisions para yung boto namin, Yung hindi- iisa na lang. Yun, Yun ang katwiran dun eh. So lahat ng hindi pagkakaunawaan, ng hindi pagkakaiba doon, bakit sa'yo ganito? Hindi, ganito kasi yan, ganyan. Hanggang sa medyo maayos namin, sige, payag na kayo sa ganito. Kasi ito, panakip natin dito talaga. Binawasan nyo doon. Dito natin lagyan. In other words, ira-rationalize natin yung pinag-iba ng ating version. Ilalatag na maayos. Hindi sa puro blanco na lang yung... lalo naman siguro hindi nila pinag-usapan kung anong ilalagay doon. Bakit nauwi tayo sa 28? Ito yung pinakamabigat eh. Hindi ko naman sinasabing hindi mabigat yung blanco na medyo mahaba. Kasi sa laki ng figure, hindi naman pwedeng konti lang ang blanco mo kasi billion eh. Trilyon, Kakasya. Hindi, yung karaniwan billion eh. billion yung bawat ahensya. Ilang ciphers ang billion, Kuya Benny? 3, 6, 9, siyam na 0. Siyam. Kasi pagka trillion, 12 eh, ciphers. Tapos meron ka pang 0.00. Kaya mahaba dapat yung ano. Pero yung sa program appropriation, yung blanco niya ganun lang. Maliit lang. Konti lang. Alam mo kung bakit? Kasi sabi niya, the following should be replaced kanya from A to tapos ganun. Napakarami nung ilang baka B, C, D, F, G. Halimbawa, from A to X, napakaraming... A to Z. Akalain mo napakaliit. Pero kasi letter lang ilalagay B, mo. C, D, F, G, H, I, J, So, K. pwede mong itago dyan yung laki ng gusto mong itago. From A, kanya to... Blank. Z. Ganun lang, tapos period. Z. Paano kung Yung pala trillion yun. sa dami ng sinakop niya eh. Yan ang gusto kong pagtatanong sana. Magaling pala talaga. Iniisip talaga ng gusto mabuti pala yun. Bakit sasabihin nila, walang blanco? Sino magsasabing walang blanco? Nakalimutan ko lang dalhin eh. Nakita nyo rin, may blanco talaga. Pero mamaya, nasa sasakyan ko, pakikita ko Pero sa inyo. yung blanco daw po, Dala-dala ko yung kopya ko eh. ang blanco daw po kasi ngayon yung yun nga ang Bicam. Pero ang punto naman nung nasa
sa Malacanang, walang blanco nung pinirmahan na ng Wala Pangulo. nga blanco sapagkat nung enrolled bill Inenroll na, na, oo. meron na nagpilap eh. nagpilap. Kaya ang tinatanong ko sa iyo, sino ba yung inutusan? Sino ba yung nag-utos? Nag-fill up Ngayon, sa Yung bang blank. inutusan na yun? Bilang linaw sa ating mga tagapanood, sa ating mga kapatid, Oo. doon sa daan mula sa DBM, Mula sa Baykam, mula sa Baykam. Baykam papuntang DBM, Oo. yung dalawang yun, sino doon ang nag-fill up nang hindi dumaan sa plenaryo? Ayun. Kasi Diba? kailan dumaan sa plenaryo yun pag may binago ka riyan eh. Oo. Yun. Hindi, Kasi sa legal, tawagin yung blanco. Hindi naman, pagka legal, hindi mo sasabing blank eh. Oo. Material particular, sabi niya. So, ibig sabihin nun, blank. Lacking in material particular. Wala eh. Eh, ang problema kung nag-resign na po, nagbitaw na bilang chairman ng APRO yung chairman ninyo eh. So, ang problema nun. Hindi ka ba nakapirma ron? Ay, nakapirma ho Hindi kaya siya. siya nakapirma? Wala pa, nakapirma siya doon ko. O, kaya Kasi di ba sa marami- experience sa dati, dalawang chairman lang ng APRO ang nag-uusap eh. APRO ng Senate, saka APRO ng Ako, lower house. kaya ko sinasabi na dalawa lang tao nag-uusap sapagkat nakita ko mismo, nandun ako. Yung time yun, yung time yun. Maski yung isang nagsusulat sa isang dyaryo na malapad, nabasa ko. A conference of two, sabi niya eh. So palagay ko, siya rin alam niya, hanggang ngayon nangyayari yun. Ang sinasabi ko sa inyo, 15 Congress, 19 Congress ngayon. So, Kung nakita ko ilang na- kongreso na nangyayari. O, palagi ganun eh. Kaya nga, ang palagi kong ina-advocate Nelson eh. Di ba sabi ko, tanggalin na lang natin, Kuya Benny, Yung Baykam. yung BICAM. Una, wala namang BICAM sa nakasulat sa saligang batas eh. Opo. O sa liwanag ng nangyayari, eh, hindi naman talaga bicameral conference. Pero yung Nagkakainan plenary, yung plenary deliberation na yun, nakasaad mo ba sa batas yun? Yung plenary na mag-a-approve talaga ng budget. O talagang plenary action lahat yan. Plenary action, yung nasa batas, bakit hindi natin ginawa? Yung wala sa batas, yun yung ginagawa natin. Yun ang sinasabi ni Kong Marcoleta. Kasi kung wala ng BICAM, yung dalawa na lang, hindi na BICAM ang tawagin. Magtawag na lang kung sino yung gusto, pero hindi BICAM. Pilitin natin, Congress. Pag Congress kasi, dalawang kapulungan eh. Tama po. O magsakit kayo, kumuha kayo ng 2 tao nyo, 2 tao rito. Ito na lang hindi natin pinagkakaintindihan. I-reconcile natin yung hindi na Madali lang ito. Pagkatapos, magtawag na tayo ng plenary ngayon. Approve nyo, approve namin. Ganun lang. Pero kung magtatawag ng bicameral conference na hindi naman talaga sila nagko-confer. Hindi, pero ngayon, Kong, moving forward tayo, kinisyon ito sa Korte Suprema, ang problema ito, pagka ito po'y nabalam, ang masasakripisyo pambansang budget natin, Kong. Hindi siya mababalang pa ngayon. Wala pa namang aksyon ng korte. Kapapile lang yata ng petition. Hindi ko alam kung Parang kahapon yun. na nga tao po. Sasagot pa yung sasagot pa yung kung sino yung inasunto. Ang inasunto yata ang Senate President, ang House Speaker, at saka yung ating Executive Secretary. May proseso naman yan, alam nyo naman eh. Ang sasagot ngayon, sapagkat ang tagapagtanggol, ang abogado ng gobyerno, Solicitor General. So gagawa pa ng sagot. So, Mahaba pa. habang walang ginagawa, sana man lang kung hindi ko sinabasa yung petition eh. Siguro, hindi naman siguro humingi ng TRO. At palagay ko, hindi naman magti-TRO ang sapagkat, teka muna, hindi kami magti-TRO sapagkat alam naman natin gumagana ang ating pamahalaan. Kapag TRO namin, hindi wala nang gastusan dyan. So, yun na nga po Baka mapilay naman ang yun ang gawain ng magiging problema gobyerno. natin doon, Kong. Kasi kung pagka ito'y nabalam, ang pambansang budget natin ang masasakripisyo. Oo Di nga, ba? oo. Kaya nga, ang gagawin ng Korte Suprema dyan ay talagang papapaliwanagan muna. Pero wala na sigurong TRO mangyayari. Pero kinakailangan lumabas sang-ayon sa kanilang nakikita na o sa mga susunod na mga kongreso. Sabi niya, halimbawa, magsisimula in the next Congress, huwag na kayong mag-BICAM. Ayun. Halimbawa, ganun. Well, Di ba? yun ang aabangan na natin siguro, Kong.